to a brand new day. Join us here, there's so much to say. Chatting about the highs and lows, every simple thing that life bestows. So grab a cup and settle in, it's time to let the day begin. Morning light, we're shining bright, life's a journey, let's hold it tight. From laughter to the little things, every moment is what tomorrow brings. I'm Natasha. And I'm Kai. And we've got a surprise for you. So follow, like, and share Sinag Digital Media on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Because anything is possible under the sun. Kapeng-kape na ako. That's a good coffee. I know, right? Like, sometimes, pero there's also, you know, such thing as bad coffee. But how about, like, CJ, as part of a social media group here in Qatar, is there such a thing as bad content then? Of course. Mm-hmm. So, pinipili namin yung iba-broadcast. So, meron. Like what? Like, ano yung mga na-cover nyo siguro na, let's say, pwedeng bad content or good content? How do you differentiate? For example, yung kung alam ko makaka-apekto, kung alam namin makaka-apekto sa iba pang mga OFW. Like Have what? you ever posted anything, like for example, bad content that you guys had to delete because it caused natakot kayong ika-cancel or nagkaroon ng controversy? Yes. What was it? For example, if it's containing about government. So, dapat kasi, doon namin natutunan na kailangan ipagpaalam muna. Minsan kasi impulsive din ng influencers just to catch, viewers. Yeah. Well, actually, Balitang Cube bilang isa sa mga oldest organizations, social media organizations here in Qatar, siya marami kayong mga experiences, no? You're one of the first here in Qatar, right? And sa dami-dami ng mga taon, like how many times do you think you guys had to retract? Did you have to retract a lot of statements or postings? Hindi naman. Kasi ang maganda sa Balitang Cube, we're an organization. So may mga officers kami na nagre-review before we post it. But sometimes, minsan, ang viewers hindi naiintindihan na hindi kami involved dun sa mga bagay na yon. So, kami ang binabalikan. So, minsan kinakailangan namin i-retract siya or i-delete siya just to mamatay na lang yung issue. May Kasi mga kayo yung binabash? Yes. May mga ano yung mga posts na like maybe when you posted it na you regretted posting it? Actually, we did not regret it, pero parang kami ang binalikan kasi they think that we are involved. Like for example, yung isang kabayan natin na nagkaroon ng issue here. So, we're trying to help him para ma-boost yung business niya. He has business and he is helping people. So, naging interesado kami kasi parang inspiration siya sa iba. But the problem is, right after, may nangyari sa kanya. So, kami ang binalikan dahil daw sa post namin, marami ang nag-invest sa kanya. So, kinailangan namin siyang i-retract at sagutin isa-isa na akala involved kami sa kanya. That could have been a problem for sa inyo din. Yes. How do you deal with the bashing? Siguro hindi na namin, yung usually na useless, na kailangan, mostly hindi namin sinasagot. Pero kasi sa akin yung bashing, parang ano ka na rin, parang isang means na meron kang improve sa sarili mo. Yun. Pero bashing
Kasi pag may basher ka, ibig sabihin, sumisikat ka. So, mas maganda nga yung may basher ka eh. Kasi yung wala kang basher, meaning, napaka-boring naman ni Makoy o napaka-boring naman ng balitang. Wala man lang katorya-torya yung mga content ba. So, mas maganda yung may bashers ka to see that you need to improve something. May memorable basher ka na ba? Or memorable bash na ba sa'yo? Meron ako memorable bash. Sumikat yung open letter na yun. Wow, open letter talaga. Yes, I did open letter. Kaya sabi, ito pala si Makoy, si open letter, baka ano. Which is, actually, kaya ako napag-open letter because the thing is like, you are influencer ba? So, hindi mo dapat kailangang atakihin diretso yung merchandise, isang company, isang merchant. If you need to attack or meron kang problema sa kanila, like pagkain man or customer service, you need to diretsoin mo na yung mismong restaurant or mismong merchant na hindi ko gusto yung pagkain nyo. Or kaysa yung ipopost mo sa online, which is para kang naging squatter nun, diba? So, because kasi kailangan you need to filter kung ano yung gusto mong ilabas. Kasi social media is a broad world yan. So, pwede kang atakin pabalik. Pwede kang mag-atake, pwede kang atakin pabalik. So, you need to, isipin mo, kailangan may common sense ka pa rin. Hindi ka lang basta makapost, magpa-trendy. Kasi, ito yung pangit sa ibang mga influencer eh. Yung pangit na nga, gusto mo pang mag-trending, yung pa ipopost mo. Bakit mo ipopost yun? Parang for sensationalism. Yeah, for sensationalism. Which is not, pangit pa rin. Kasi I'm very curious. Kasi like Travel with Makoy is one of the more, popular platforms here in Qatar too, di ba? So when did you feel na influencer ka na? Kailan mo naramdaman na influencer ka na? Nakakatawa naman. First time ko marinig na influencer na ako. Baka may mabash na naman dito. Anyways, isa humbling, na ma-feel na influencer. Anyways, kasi doon naman talaga towards yung yung pagiging vlogger and to influence everyone. So, ako naman, gusto ko lang mag-influence ng good vibes. Kasi yung travel, kasi yung iba kasi nakikita, ibang mga travel vlogs, sabi, mayabang mo lang yan, naka-business class ka, or napunta ka ng Europe. No. My vlog is to share my experience. And to inspire. Inspire. Kasi, hindi naman ako, wala naman akong sponsor dito eh. Yung kunwari sponsor ko, hi Andalusia. Andalusia Travels. Sariling ko yun. Sariling pera ko yun. Lahat ng inaano ko. It's just a matter of like, nakakakuha lang ako ng discounts. Nakakakuha lang ako ng parang opportunity na, ngayong hindi naman sale, pero kasi nag-start kasi yung hili ko sa pagta-travel sa Piso Fair sa Pilipinas eh. So sa Pilipinas naghahanap ako ng talagang murang fare. So ganoon din, hanggang dito, wala naman dito yung mga local carriers. More on dito yung mga talagang yung mga eroplano talaga na may full service. So, it's a matter of like researching. Yun. So, paano ka mag-research, paano ka gumawa ng itinerary mo. So, yun. So, parang doon ko na i-inspire yung tao. Paano ba ikaw nagta-travel? Paano ka nakaka-discover ng places? Paano ka nakaka-discover ng, ito mura yung hotel na to. Ang ganda ng hotel na to, pero mura, ganun. That would be nice also for somebody like me who wanted to travel more actually. Your page will be educational for me as well. Alam mo yun? Nakaka-inspire. Yay, makaka-travel ako here because of your Pero page. thank you. Ginawa niyo akong influencer dito Mamaya, pag may mga basher, uy, si Makoy, influencer. Yung ganang moment na, hi, I'm an influencer. Hi, I'm Makoy. I'm an influencer. Wow. Ay, yan ang ayaw kong, yung parang ginagawang, card na, I'm an influencer. Can I have a discount? Or I am an influencer. Ayoko yun. It happened. May nagte-take advantage, which is no. As an influencer, dapat ikaw mag-influence na mag-promote ng mga merchants, mga restaurant. Ikaw dapat ang And if they offer? Yes, if they offer, yes. Well and good. Pero ako kasi, kaya ako yung ibang mga hotels dito or ibang mga sikat na restaurants dito na ako'y na-invite, hindi sa pagyayabang napunta ako as a parang yung secret, yung parang yung may term na
kakain ka lang doon na Regular hindi ka customer. regular customer lang. Parang mystery shopper ba, 'di ba? May ganun. Ako mystery eater. So Mysterious. Tapos mysterious kakain ako. Tapos ipa-follow ko yung Instagram nila kasi dito Instagram sa Qatar. Tapos biglang magre-reshare na lang sila. So sabi ko, parang magugulat sila na, uy, pumunta pala sa restaurant natin tong si Travel with Makoy. So parang kumbaga kaya na-invite na ako. Yun. Ang galing. Actually, ang galing kasi very organic yung pag-build mo ng Travel with McCoy. Because actually, you're an IT, you have IT background, and that's what you're doing here. But yung nagagamit mo yung IT mo ata sa mga equipment mo, sa pag-e-edit mo. Oo, parang ano na din yun parang yun ang experience ba. Kung ano yung experience mo sa equipment, gayon. So parang yun doon ko napapractice ba. So yun ang kagandahan din pag meron kang background sa technology. Magaling, napaka-organic. But actually yung CJ, for you, you're the president of Balitang Q, and Balitang Q has been around for 16 years na. 16 years. And sa ganun, parang at what point na did you feel na Balitang Q was really making an impact as an organization? Like what I've said a while ago, yung tungkol dun sa investment. So nag-invest talaga yung mga tao. And then a few days, may nangyari. So kami ang sinisisi. Siguro yun yung negative impact. Pero yung positive impact, once na halimbawa nakatulong kami, kasi more on events kami at saka mga organization celebrations. So kapag nagme-message na sila sa amin na thank you sa pagsagot nyo sa inquiry namin, at least hindi alam namin kung saan pupunta at alam namin kung anong gagawin namin. Kasi minsan, let's admit it, sa dami ng trabaho ng mga government agencies natin dito, hindi siya talaga nasasagot sometimes na Yung hindi mga detail. inquiries, yes. So yung mga little things na pinopost namin na pwede na yung masagot in time being, sinasagot naman namin through private messages. So magte-thank you sila, tapos natutuwa ang mga anak ko kasi syempre minsan bigla na lang may lalapit sa akin, nakakakilala sa akin, bigla magpapapicture. And then sasabihin sa akin ng mga anak ko, kilala mo ba yun, Mami? Ang sasabihin ko sa kanila, hindi. Pero nakangiti ako, syempre. Actually, proud. Mommy is a celebrity. Hindi naman, pero kasi nakikilala daw nila kami ng mga discounts. Pero ako, hindi rin sa pagmamayabang, bihira ako pumupunta sa mga festival. Kung pupunta man ako, huling araw na. Kasi pag pumupunta ako like Qatar International Food Festival, pag nakita nila ako, hindi ako pinagbabayad. Kasi na-cover namin sila prior. Mga kaibigan na natin ng mga restaurant owners. Kasi since kami organization is volunteerism, wala kaming bayad kapag kinover namin sila, pag hiningi ang tulong namin. So minsan nahihiya akong pumunta kasi alam namin na yung privilege na yon. Or kung pupunta man ako, ang pinabibili ko is mga anak ko para hindi ako makita. So yun yung that's so nice. Diba That's yung advocacy talaga. kasi ayoko mag-take advantage. Kaya siguro dito magal din ako as president. So mas gusto ko yung fair and square. Kahit sa mga invitation, as much as possible, ibino-broadcast ko sa mga members sino ang kayang pumunta, sino ang hindi. CJ, you mentioned yun nga, yung pagte-take advantage. Sa tagal ng Balitang Q, being the organization and as the president of Balitang Q, how do people, have you experienced situations where establishments or people have taken advantage of you and of Balitang Q as an organization? Of course, hindi naman mawawala yun eh. Kasi, like, they know na free kami. So, wala kaming bayad, volunteerism. So, most likely, ang usually na nangyayari sa amin, they demand na malaki. Pero, yung makukuha namin, minsan hindi nasusunod. Like yung simple na transportation allowance for our volunteers, or food, yung mga ganon, or wifi. Kasi ngayon, to be honest, ang nagiging lakaran, dahil sa transition ng bilis ng mga influencer, kailangan namin sumabay eh. So, hindi na namin nasusunod yung formal invitation at 3 to 4 days. So, most likely, verbal and message invitational na lang para mabilisan ang transition. Kaya hindi na nade-discuss yung kung anong gusto namin in return. Which is siguro, yun din part ang mali sa amin. Pero since friendship ang nangyayari, nawawala yung ganong aspeto. So sa amin, later on na lang namin ma-realize kasi passionate kami sa ginagawa namin,
na may hindi nasunod. Which is, we felt bad at the end, pero wala naman kami magagawa since eto, ginusto namin and volunteerism kami. Pero sana lang ma-realize din ng mga kumukuha sa amin for free na meron din kami kailangan i-maintain. Like, kaya ang sa organization namin, isa sa mga challenge talaga is yung members. Kasi nahihirapan kami kumuha ng members na magiging dedicated and passionate na magtatagal sa Balitang Q. Kasi kahit na may pinag-usapan, at the end, personal money namin ang nagagamit talaga. Yun ang nagiging problema. Wala na kasing libre ngayon. So hirap na hirap pa kami mag-convince sa mga members na sumali kayo. Although kilala nila ang Balitang Q, it's been in the industry in social media for 16 years. Hindi namin ma-convince on that part. Pero hindi ba parang basic na dapat na at least if we get exposure from if somebody gets exposure from your platform, at least meron kayong transpo and food, and they take care of your staff also. So if I'm gonna be asking Makoy, what would between you and a media or like a client, ano yung magandang partnership between your platform and a client or another media entity? That's a good question, Kai, kasi hindi naman kami bago na dito sa sa pag-promote ng mga merchants, mga restaurants and everything. A good partnership for me is like na yung kumbaga there's a simple gesture na like one of the dental companies na binigay ko yung copy ng original post ko, which is they asked me to give them, and then they are the one who posted it on their social media pages, and then they are the one who sponsored post it. So nakikilala na this is from Travel with Makoy ba na itong video na to, which is like also sa National Cruise na nag-create ako ng reels for their Valentine's dinner cruise, and then they asked me to yun yung maganda yung formal sila nag-request na can we have a copy of your video, and then we will boost it, and then we will kasi kung bigla mong kukunin, copyright na yun eh. Pwede ko silang kasuhan na copyright. Pero they're the one asking me formally. So, parang yun na yung proper collaboration. Respeto. May respeto ka sa material. Hindi ka basta kukuha ka na ng material from influencer na walang kamuang-muang. Kasi pinaghirapan namin yun eh. Yes. We bought our own software application for editing. Kami gumawa ng yung phones, the cameras and everything, yung microphone. So, talagang nag-invest kami noon sa sarili namin pera. Kaya mas okay na sinasabi namin, we're not other influencers na nagpapabayad kami. Gusto lang namin collaboration lang. Yes. Kasi win-win din ako. So, yun lang yung good partnership para sa akin. Yes, and they're also investing on your time and your talent and yung resources mo. Yes. Ako, hindi ako nagpapasingil ng gas ko. Kasi I have may day job naman eh. That will compensate. Ako lang sa akin tinutulungan ko yung mga establishment ba na makilala sila. Yun lang naman ang end goal ko dito eh. Kasi yung monetary, sinabi ko na yung monetary. Kasi ako yung nagpasimula ng pangat sa YouTube. So, yung live streaming ng pandemic. So, yun ang sinabi ko during live streaming ko. Every monologue. Sinasabi ko, yun nga, monetary, it will come. It will come. Yes. Ang kailangan mo ma-produce is quality content. Yung maintindihan ng ating mga social media users. Kung yun ba. So, for me, monetary, it will come. Basta makilala kayo, that's it. Okay, nasabi mo nga na parang kapag monetary yung nagiging goal or purpose, iba talaga yung lumalabas na quality. I do feel it's kind of like coffee as well. Like if people make coffee thinking, we just want to sell cups of coffee, it's gonna be bad coffee. But if there's that intent to make the coffee taste really good, people will just keep coming back for it. Pero may sinasabi ka nga kanina na about the partnership, no? And when you were talking, what I could hear was yung partnership sa mga clients, between influencers, between establishments, parang din yan relationships. Like love relationship. Na parang you have to communicate what you want. Ay, yes. Diba? And you have to
you have to be fair because if one is giving more in the relationship, it's not gonna Kaya nga work. sabi nga nila, diba, pag relationship, two-way street yan. So, kailangan give and take kayo. Kasi, give ka ng give or take ka ng take. So, on a social media platform, papangit talaga yung content. Wala talaga, lalay yung quality. So, kailangan meron kang proper communication ba? Kasi, yun din, sa akin din yun. Yun yung Waterloo ko na communication. So, kailangan clear, concise ang communication. So, para pareho kayong walang tampuhan. Kaya ganun. Tsaka expectations din. Correct. Diba? Kasi kung ito yung expect mo sa partner mo, Yes. para hindi ka na madidisappoint, Oo. mag-set na tayo ng expectations na fair naman, but at the Yes. same time, may expectations. May expectation. Ako. Aminado tayo dyan. Correct. kung ano daw yung in order mo, dapat yun yung dumating. Oo, dapat gano'n. Kasi kung nag-order ka ng Big Mac tapos ang dumating lang sa'yo, double cheeseburger, mali talaga yun. Oo. And also, like sabi nga nila, yung preference mo sa coffee is also your preference sa love life. Kamusta ang love life mo, CJ? My love life is perfectly good. I'm a happy single parent. So, marami akong pinagkakaabalahan. So, nakaka-boost ng pagkatao ko. Yung nagkakaroon ako ng completeness. As a single parent also, ganun eh. Dapat yung kape, like ako, ang preference ko, yung kape ko is matapang, kaya ko ipaglaban, like that. Ganun din yung pagmamahal ko to my kids as a single parent. Ganun din, I think, ganun din yung feeling mo with your preferences. Of course. Sa kanila ako humuhugot ng strength. So, kung wala ang mga kids ko, hindi ako ganito kalakas. Kasi lahat naman tayo single parent, di ba? Kahit huhugutin natin para sa mga anak natin. Yes. So, kumbaga, yung love life mo, kung coffee, it's just the pure caffeine. Yung mismong essence ng caffeine. Yes, yung sobrang pait na kaya kang Powered by caffeine. kaya kang ipaglaban at itaguyod. Powered by the caffeine of Cafe Bernardo. Of course. Yes. Gustuhan ko nga to eh. Cafe Bernardo, baka naman. Tumatanggap kami ng vouchers. Joke Pero lang yun po. talaga yun, no? Nabanggit mo kanina na yung pagsali mo sa Balitang Q, it came at a very pivotal moment in your life. Yes. 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 So, ang Balitang Q ang naging malaking impact sa buhay ko. Bali, na-contain ko yung mental depression ko because of Balitang Q. Kumbaga, na-surpass ko siya. Kasi naging busy ako sa lahat ng coverage. Kahit member lang ako dati, nakaya ko mag-cover in Friday ng 4 hanggang 5 nang hindi nagpapahinga. Literal. Kaya sila siguro, ito, gawin na natin to president. Parang wala akong pahingahan eh. Sabi nila sa akin, caffeine, ha? Caffeine yes. talaga. Kape siya. Minsan ang tanong na nga sa akin ng mga anak ko, Mami, bukas may coverage ka? Ganun na. Yes, alam na nila. Kesa naman, di ba, sa iba kong ituon ng pansin ng sarili ko. So, might as well, doon sa something na productive naman, na makakatulong sa kababayan natin. Thank you very much, CJ and McCoy, for spending the afternoon with us. And sobrang nakakagising yung episode natin today. Thank you. Gising na gising ba kayo talaga? Oh, yes. Gising tayo sa kape. Oo. Gising tayo sa kape. Bye, Cafe Bernardo. Anything that you wanna add? Or meron kayong gustong pagpasalamatan? Of course, syempre, ang Sinag Media sa pag-invite sa amin. Maraming salamat po sa bumubuo ng Sinag Media. Binabati ko po yung mga kasama ko sa Balitang Q na happy anniversary. Last Feb 18 po, we reached 16 years of our services here. And binabati ko rin po ng happy anniversary rin ng Pinoy Heart Radio, which is sa 23. So I think it's 13 years na po nila. Of course, nagbigay sa amin ng kape at saka ice latte sa akin. Cafe Bernardo, marami pong salamat. Sobra akong sinipa ngayong araw. Hindi po ako nahiya. Sa mga social media po tsaka influencer na mga kaibigan natin, maraming salamat. Siguro hindi kami tatagal dito sa industry kung hindi dahil sa mga help nyo. Congratulations, Sinag Media. Thank you. McCoy. Thank you so much Signal to kasi naman yung one page kasi. And then anyways, thank you so much Sinag Digital Media sa inviting us. Kai and Natasha, thank you so much. And also don't forget to follow my social media pages, Facebook, Instagram, X, TikTok, and Threads.
Travel with McCoy sa TikTok, Travel with McCoy 0629. And congratulations in advance. I really love it and nag-enjoy ako. Yan. Tsaka yung natin, mga director dyan, maraming salamat po. Thank you so much. And also sa akin mga sponsors, Andalusia Travels, kung gusto nyo magpabook, yan, Andalusia Travels and National Cruise para sa inyong Go Cruise dito sa Doha. So yun, thank you so much. Thank you. Wala po umabot. Yes. Pa-like and share po ang Balitang Q on Simply CJ at saka po pa-like din po ang page ng Sinag Digital Media. Yay. So maraming pong salamat at mabuhay po kayong lahat. Yes, mabuhay po kayo at mabuhay tayong lahat. Mabuhay. Dahil dito sa Sinag Digital Media, We shine brighter together. Under the sun, every drop is a shot of inspiration. Under the sun, gising na gising ang araw nyo. So follow, like, and share on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Because anything is possible Under the sun.